Ninakawan na sinaksak pa ang isang lalaki ng mga nang hold up sa kanya sa Antipolo, Rizal. Dalawa sa mga suspect ang arestado. Balitang hatid ni EJ Gomez. Naglalakad ang lalaking yan sa barangay San Isidro, Antipolo City, madaling araw nitong Martes. Pagliko niya sa eskinita, nilapitan siya ng mga lalaking tila nakatambay. Isa sa 4 na lalaki ang umalis at bumalik din kalaunan. Hindi gaanong kita sa kuha ng CCTV, pero hinold up at sinaksak daw ang 35 anyos na lalaking truck driver. Ayon doon sa biktima, yung harangin siya at pinalibutan, dinala siya rin sa madilim na parte ng lugar at kinapkapan at kinuha yung mga mahalagang bagay. Yung hindi niya ibigay, nagtangka siya lumaban, sinaktan siya ng mga suspect. At ayon sa kanya, inundayan pa siya ng saksak na ginawa niya ay sinalo niya ng kamay yung kutsilyo para hindi tumama sa katawan. Sa kanang kamay na hiwa ang biktima na isinugod daw sa ospital ayon sa barangay. Nanakaw sa biktima ang kanyang wallet at cellphone na kalaunay na bawi ng mahuli ng mga barangay tanod ang dalawa sa mga sospek. Ito yung mga nang hold up February 10 dito sa may Sitio Epita, Barangay San Isidro, Antipolo City. Ang mga suspect ay taga Sitio Tanglaw. Nakumpiska sa kanila ang mga ginamit nilang patalim. Ayon sa barangay, 3 sospek ang lalaking nakatakas at kumuha ng cellphone ng biktima. Hindi naman daw itinuloy ng biktima ang reklamo sa 4 na sospek na nakita sa CCTV na umalis at bumalik para tulungan ng biktima. Tumangging magsalita sa kamera ang mga sospek. Aminado silang kinorner nila ang biktima. Lasing daw sila noon pero itinanggi nila ang pananaksak. Sa records ng pulisya, dati nang nakulong ang mga suspect dahil sa mga kasong alarming scandal, robbery at theft. Itong mga suspect kasi talagang kilala namin eh. Yung dalawa rito, isa kalalaya lang. Yung isa mga 5 araw pa lang nakakalaya, yung isa mga 3 linggo. Yung isang nanaksak naman, nangulungan na rin to. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayong Valentine's Week, 2 low-pressure area po ang posibleng mamuo malapit sa bansa. Base sa datos ng Pag-asa, ang isang LPA ay posibleng mamuo malapit sa southern portion ng Palawan, habang ang ikalawang LPA naman ay sa silangan ng Mindanao. Posible po yung lumapit sa Mindanao pero mababa ang tsansang maging bagyo. Sa ngayon, walang namamataang sama ng panahon sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, hanging amihan ang patuloy na umiiral sa Luzon habang shear line naman ang magpapaulan muli ng husto sa Visayas. Naitala ngayong araw ang 14.4 degrees Celsius na minimum temperature sa La Trinidad, Benguet, 14.6 degrees Celsius sa Baguio City, habang 21.8 degrees Celsius dito sa Quezon City. Samantala, pinagbawalan ng China ang 16 na lokal na opisyal ng Kalayaan, Palawan na makapasok sa China, Hong Kong at Macau. Kabilang po dyan ang mayor at vice mayor ng bayan. Sabi ng Chinese Embassy, dahil yan sa resolusyon ng munisipalidad noong 2023 at ngayon 2026 para ideklarang persona non grata ang 2 Chinese ambassador. Noong 2023, idineklarang persona non grata si nooy Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian, dahil sa kanyang pagdepensa sa harassment ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas. Nitong Enero naman, pinagbawalang makapasok sa Kalayaan si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Chuan, dahil sa umano'y paglabag sa diplomatic protocol at hindi pagrespeto sa mga opisyal ng bansa. Kasunod po ng pagbabawal ng China sa mga opisyal ng Kalayaan LGU, sinabi ni Vice Mayor Maurice Philip Albaida na kahit kailan daw ay karangalan ang maging Pilipino. Para naman kay Konsehal Francis Polizon, hindi nila mapapangunahan ang embahada ng China sa desisyong ito tulad ng hindi mapipigilan ng China ang ipinasang resolusyon ng Kalayaan LGU. Sinusubukan pa namin kunan ng reaksyon ang iba pang opisyal ng Kalayaan LGU. Pinalagaan ni Senate President Tito Soto ang sinabi ng Chinese Embassy spokesperson na political stunt lamang ang resolusyon ng Senado na kumukundina sa mga pahayag ng mga opisyal ng China laban sa Pilipinas. Para naman kay Chinese Ambassador Jing Chuan, dapat mag-usap ang Pilipinas at China para maresolba ang mga anyay hindi pagkakaunawaan. Balitang hatid ni JP Soriano.
Tinawag na political stunt ng tagapagsalita ng Chinese Embassy na si Xi Jinping ang Senate resolution na kumukondena sa mga pahayag ng mga opisyal ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal at institusyon ng Pilipinas. Aniya, kahit gaano raw karaming resolusyon ang ipasa ng mga mambabatas sa Pilipinas, hindi raw nito mapapahina ang kanilang paninindigan na labanan ang mga umano'y malisyosong kilos laban sa China. Para lang din daw sa political na interes ang mga ginagawa ng mga mambabatas na aniyay kaunti ang nalalaman ukol sa diplomasya. Sa pagtitipon ng Chinese New Year reception kagabi, sinabi ni Chinese Ambassador to the Philippines Ching Chuen na dapat upuan at pag-usapan ng China at Pilipinas ang mga aniyay hindi pagkakaunawaan. Hindi raw nila hahayaang pahinain ng bangayan ng mga opisyal ng Pilipinas at China ang bilateral relationship ng dalawang bansa. Let's sit down, let's talk, let's find ways to manage differences. Gayunman, hindi raw mag-aatubili ang China na pumalag sa anyay nagpapakalat ng mga maling impormasyon kaugnay sa China. So as we advance China-Philippines cooperation, sometimes we also hear some noise from time to time. It seems that they want to spread false narratives, smear China, and stoke confrontation. It is the mission of our embassy to firmly, loudly, clearly say no to those people. Matatandaang kinondena at ipinrotesta ng Chinese Embassy ang mga naging pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Iginiit ni Tariela, pagtatanggol lang yon sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinuportahan ng ilang senador si Tariela at naghain ng resolusyon na inadapt sa plenaryo sa Senado. Sabi ni Senate President Tito Soto, tila gusto raw silang patahimikin ng tagapagsalita ng Chinese Embassy. Inakusahan daw ni Xi ng paninindak ang mga senador habang patuloy raw ang mga walang galang na pahayag ni Xi sa mga mambabatas. Anya, respect begets respect. Sa gitna ng issue, umaasa raw ang ambassador ng China sa Pilipinas, uusad na ang pag-uusap sa Code of Conduct o COC na mahigit isang dekada ng pilit binubuo. So this year, the Philippines serves as ASEAN's chair. We all hope that we can speed up consultations on what we call COC, Code of Conduct in the South China Sea. So reaching that agreement would lay a solid foundation for managing maritime differences. Ang COC ay ang binabalangkas na kasunduan sa pagitan ng China at Pilipinas, pati na rin ang ilang bansa sa ASEAN na may inaangking bahagi sa South China Sea. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea na bahagi raw ng kanilang 9 o 10-dash line historical map. Ibinasura ng 2016 Arbitral Award ang pag-aangking ito ng China at kinatigan ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Dumalo sa pagtitipon si First Lady Liza Araneta Marcos, ilang ambassadors na mga kaalyadong bansa ng Pilipinas, gaya ni Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Hulikam ang salpukan ng dalawang motorsiklo sa bayan ng Bulacan sa lalawigan ng Bulacan. Chris, kamusta ang sakay ng mga motor? Koni isa ang patay at 3 ang sugatan sa insidente. Sa kuha ng CCTV sa Barangay Bampang, paparating ang motorsiklong yan na biglang sinalpok ng kasalubong na motorsiklo. Mabilis ang takbo at lumampas sa kabilang linya ang nakabanggang motor. Nasawi ang angkas ng nakaabanggang motor dahil sa injury sa ulo, habang sugatan ang rider na pinsan niya. Nagtamo rin ng mga sugat ang rider ng nasalpok na motorsiklo, pati na ang angkas na ka-live-in na 3 buwang buntis. Kwento ng ina ng nasawi, nakakulong ngayon at naharap sa reklamo ang nakabanggang rider. Wala pang pahayag ang iba pang sangkot sa aksidente. Dito naman sa Pangasinan, patay ang isang lalaki matapos na mabangga ng isang motorsiklo at magulungan ng kotse sa Santa Barbara. Ayon sa pulisya, patawid ang biktima sa kalsada na walang pedestrian lane nang mabangga ng motorsiklo. Sa lakas ng impact, parehong bumagsak sa kalsada ang biktima at ang rider. Sakto raw na may mabilis na kotseng dumaan sa lugar at nagulungan ng biktima.
tumakas ang driver ng kotse. Agad namang dinala ang biktima sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Napagkasundo ang sasagutin ng rider ang lahat ng gastusin sa pagpapalibing sa biktima. Hinahanap naman ng pulisya ang driver ng kotse na sasampahan ng kaukulang reklamo. Sa kuha ng CCTV sa Barangay 19 sa Bacolod City nitong Lunes, nakatambay ang lalaking yan sa tabi ng tricycle. Maya-maya, nilapitan niya ang isa pang lalaking naglalakad. Sunod, hinablot niya ang cellphone ng lalaki. Naghatakan silang dalawa hanggang sa tuluyan ng maagaw ang cellphone. Tumakas ang nanghablot sakay ng tricycle na minaneho ng kasabwat. Ayon sa pulisya, kwento ng nahablutan, hindi na siya nanlaban sa suspect dahil tinutukan siya ng kutsilyo. Tinangkarin daw agawin ang kanyang bag. Sabi ng pulisya, posibleng inabangan daw ng dalawang suspect ang lalaki. Patuloy ang paghahanap sa mga suspect. Arestado sa Quezon City ang isang lalaking nangikil umano sa kanyang ex-girlfriend kapalit ng hindi pagpapakalat ng masiselang video at litrato. Balitang hatid ni James Agustin. Pumapalagpat sinubukan tumakas ng 26 anyos sa lalaki na naaresto sa entrapment operation ng pulisya sa barangay San Bartolome Novaliches, Quezon City. Pinadapa ang lalaki at saka pinusasan. Ang lalaki inireklamo na pangingikil umano sa dati niyang kasintahan kapalit ng hindi pagpapakalat ng masaselang video at larawan. Ang usapan kasi nila is dapat magkikita sila sa isang mall sa loob ng isang fast food chain. Ngunit hindi dumating yung lalaki, minessage siya na sa labas na lang daw sila magkikita. At yun na nga, buti na lang nakahanda yung mga operatiba natin, nakapwesto na rin sa labas, namataan din agad yung suspect. Ayon sa pulisya, unang dumulog ang 25 anyos sa biktima noong February 2. 2 beses na siya nakapagbigay ng pera sa suspect na aabot sa 20,000 pesos. Hindi pa raw nakontento at patuloy ang pananakot ng suspect. Nangingi pa raw siya sa biktima ng karagdagang 20,000 pesos, kaya ikinasa na ang operasyon nitong February 9. Ilang beses na raw ginawa sa kanya, parang nakakadalawang beses na sa kanya at ito parang pangatlong beses na hiningan siya. Kaya yun nga, napagpasyahan niya na ipahuli na itong ex-boyfriend niya. Nakuha mula sa sospek ang iniabot na pera ng biktima at ang ginamit niya motorsiklo. Sa investigasyon na pag-alaman na naghiwalay ang dalawa noong Nobyembre matapos ang 3 buwang relasyon. Nakakulong sa Novaliches Police Station ang sospek. Itinanggi niya ang aligasyon sa kanya. Bluff lang po yun. Wala po ako talagang record. Sabi niya po kasi tutulungan niya po ako. Sinampahan na ang sospek na mga reklamong robbery extortion, resistance and disobedience to a person in authority, at paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act o 2004. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Miyerkules, latest mga mare at pare, na balot ng lungkot ang mundo ng Encantadia sa pagkamatay ni Tera Bianca Umali sa episode ng Encantadia Chronicles Sangre kagabi. Tanda akong mamatay ng paulit-ulit para pangalagaan ng aking brilyante. Ibolino, Encantadia! Winakasan ni Bathalang Gargan Tom Rodriguez ang buhay ni Tera matapos mabigong makuha mula sa kanya ang brilyante ng lupa. Nabatid na rin ng iba pang sangre at kambaldiwa ang pagkamatay ni Tera. Chika ni Bianca sa GMA Integrated News, pinaghirapan nila ang eksena ng pagtutuos nila ni Gargan. Marami pa raw ang dapat abangan. Talagang pinaghirapan naming lahat. At naging hands-on ako sa eksenang to na kami ng action team ko ang nag-choreo ng buong fight namin. Meron kaming mga ginawang mga eksenang kaabang-abang. Siguro, ganun na lang. Hindi aakalain na mangyayari. Sa isang Facebook post naman, sinabi ni Bianca ang katagang Avisala Maiste o paalam sa kanyang karakter na si Tera. Nagpasalamat din si Bianca sa lahat ng tumulong na gawing epektibo ang kanyang pagganap mula sa training at collaboration sa creatives. Sabi pa ni Bianca, memorable ang journey niya bilang Tera at marami siyang natutuhan. Shout out niya sa Encantadix, Avisala Eshma.
Heto na ang mabibilis na balita. Pinatay ang 100 pamilya ang nasunugan sa Barangay Addition Hills sa Mandaluyong kaninang madaling araw. Dikit-dikit ang mga bahay roon kaya mabilis pong kumalat ang apoy. Marami sa mga pamilya ang walang naisalbang gamit. Ilan po sa kanila namatayan pa ng alagang hayop. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy. Nasa 30 pamilya naman ang nasunugan din sa Barangay 49 dyan sa Caloocan kanina ring umaga. Kwento po ng may-ari ng bahay kung saan nagsimula ang apoy, bigla na lang daw sumigaw ang kanyang misis nang mag-apoy ang karton sa ibabaw ng kanyang hinihigaan. 3 ang isinugod sa ospital matapos mahirapang huminga. Isang babaeng residente naman ang nilapatan ng Pangunang Lunas matapos kagatin ng aso habang lumilikas. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng apoy.